pinatamis ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang yema dyan. Pinasarap ng pinaghalong pula ng itlog at gatas, isa ang yema sa pinakasikat na candy dessert nating mga Pinoy. Dahil patok ang yema sa panlasang Pinoy, naging matagumpay ang yema business ni Edilyn sa loob ng 10 taon. At maswerte tayo dahil ibabahagi niya sa atin ang recipe ng kanyang mabentang yema. For now, maghihiwalay muna tayo ng egg yolks. By the way, we need 3 egg yolks per 1 can of condensed milk para maging proportion yung thickness. Tutunawin sa mahinang apoy ang butter, pagkatapos ilalagay ang condensed milk at pula ng itlog. Hindi raw pwedeng tumigil sa paghahalo para maging mas malapot ang yema. Bata pa ako, mahilig na ako magluto. So, nung nakita ko yung lola ko na nagluluto, ginaya ko siya. Simula noon, nahiligan ko ng gumawa ng yema. Ang nalutong yema mixture, palalamigin muna sa baking pan. Matapos ang 5 minuto o kapag pwede nang hawakan ng yema, bibilugin na ito na korteng bola. Ito na ang pinagmamalaki kong version ng yema. Sarap! Source of income namin mag-asawa, nakakapagbenta kami, nasusustentuhan namin yung kahit pambaon ng mga bata. Malayo-layo na rin ang narating ng yema dahil hindi na lang siya candy, ginagawa na rin itong pang-frosting sa cake. Nakaka-addict nga raw ang kombinasyon ng malambot na sponge cake at tamis na hatid ng makremang yema. At syempre, we should learn from the experts, isa na riyan ang Remilis. Napakaswerte natin kasi pinayagan tayong makapasok dito sa Yema Cake Factory ni Ma'am Remily ko. Hello po. Nako, malalaman na natin ang sikreto kung paano gumawa ng masarap na yema cake. Dito sa station na to, ang ituturo mo sa amin yung mismong Chiffon cake. yung chiffon, yung sobrang fluffy na malambot na malambot. So, Paano ito ba po, ginagawa una gawin yun? po natin, sasalain muna natin lahat ng dry ingredients. Okay. Ito bali, pinagsama-sama po itong flour, sugar, salt, baking powder. Okay, so halo-halo na to. Halo po natin yan. Salain po natin siya. Alam niyo mga kapuso, ang nakakatuwa dito kay Ma'am Remily, ay accidental yema cake Oo, maker. oo. Gawa ng pagtitipid kasi nag-birthday nga ba yung anak mo? Opo, yung anak ko. Tapos ayaw niyang bumili ng cake. Oo, nang ginaya ako magpagawa sa labas. So? Sabi ko, mahal, sabi ko ako na lang gagawa. Total marunong naman ako. Nagawa ako. Tapos may mga sobrang ingredients ako. Sabi ko, ano kaya magawa ako dito sa sobrang ingredients ko? Nag-search ako sa internet. Hanggang sa nakita ko, may yema cake. So yun, ginaya ko lang siya, in-enhance ko lang yung sariling gusto kong timpla. Oo. Tapos yun na, nakapag-create na ako. Paghahalu-haluin ang liquid ingredients tulad ng tubig, oil at egg yolks. 10 itlog ang kailangan sa chiffon at frosting ng isang buong cake. Araw-araw nakakaubos daw sila ng mahigit 150 trays ng itlog. Tapos lalagyan din po natin siya ng vanilla. Bali yung vanilla para hindi umano yung lansa ng itlog. So pagkatapos natin gawin yung mixture, yung batter para Yung doon batter. sa chiffon cake, meron pa palang isa pang ingredients. Oo. Ito yung merang, yung foam, Meringue. pinaka-foam. Parang icing, di ba? So bubuhos lang natin itong egg white. Tingnan mo nga naman, no, kung yung egg white mo daw ay nalagyan ng konting Pula. patak lang ng pula ng itlog, wala na. Wala na. Nakakatuwa naman ito. So sa isang araw, gaano karaming yema cake ang ginagawa ninyo ng factory ninyo? May araw po na 500, may araw po ng 7, 8, gano'n. Depende po. 500 yema cake! 500 yema cake times 10. 10 itlog kada isang yema cake. Ano ba yun? 500 times 10, 5,000! Nakakaloka! Grabe! Kapag kumapal o umalsa na ang foam mixture sa medium stiff texture nito, pwede na itong ihalo kasama ng iba pang sangkap ng cake. Akala ko dati, yung yema cake, ang yema lang ay yung nasa taas. Yung pala, meron din palang egg yolk sa loob na parang yema-inspired din. Okay, so paano gagawin natin? So ngayon, bali, gagawa na tayo ng yema frosting.
Hindi rin naiiba ang paggawa ng yema frosting sa original na yema. Walang humpay na paghahalo sa loob ng 30 to 45 minutes hanggang makuha ang tamang lapot at smoothness ng frosting. So itong cornstarch and water na mixture na ito, ito yung pampalapot doon sa mixture. At dahil pagod na kami sa kakahalo, ganito yung magiging itsura niya after 45 minutes. Yan. After 12 minutes, mukhang ready na yung cake natin. Tingnan natin. Kuya Jerry, kunin mo na. Uy, ang ganda! Ayan. Tapos itataob niya. Ayun! Teka, patingin, kuya. Okay. So, ganito yung magiging itsura ng ating yema chiffon cake kapag na-bake na siya. So ngayon, i-assemble na natin yung ginawa nating chiffon cake at saka yung ating yema frosting. Pwedeng hatiin pa kwadrado ang na-bake na isang layer ng chiffon cake para sa single orders. Pero pwede rin namang hatiin at gawing rolls o kaya round shape. Saka ito papalamanan ng kanilang classic yema frosting. Pagka na-cover na natin siya completely, lalagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. Okay. Baba niyo konti yung pangkadkad. Yan. Yun! Kasi mas malalasahan mo siya kung mahaba yung strand ng cheese. Okay na! So, tapos na ito? Opo. Classic yema cake with cheese. Ito na yung pinakamasarap na parte ng trabaho ko. Ang tumikim. Ay, gusto ko yung nasa may corner. Tikman na natin. Sobrang fluffy. Sobrang lambot. Tapos sobrang sarap nung yung yema. Hindi siya matamis na matamis eh. Napakasarap. Tsaka bagay na bagay yung cheese, no? Ang ano yung alat. Very creamy yung sauce. Very creamy yung sauce. Tapos, naglalaban yung sweetness and creaminess niya doon sa alat ng cheese. Sobrang sarap. Finish! Grabe. Penge pa. 2014 nang unang ipatikim ni Remily sa publiko ang kanyang pambatong yema cake. Nagsimula sa maliit na pwesto sa fiesta ng simbahan sa Malabon. Ngayon, meron na silang 22 branches sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Maraming gumagawa ng iba't ibang mga yema cake, pero anong kaibahan ninyo with the others? Siguro kasi lahat siya binase namin sa customer satisfaction eh. Kasi every time nagre-release kami ng isang product, iintayin namin kung ano reaction ni customer. Pag sinabi ng customer, gusto ko ng ganito, sana may ganito naman. So that's the time, nagke-create kami kung ano yung sa tingin namin magugustuhan nila. Dahil may iba't ibang panlasa ang customers, iba't ibang flavors din ang handog ni na Remily. Nandyan ang mocha, caramel, mango, ube, yema chili, chocolate, at pastillas. Siyempre, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na matikman lahat ng flavors. At ang pinakaangat sa lahat para sa akin? Uy, ito naman, this is... Pastillas. Nay, ang sarap nito! Ang sarap nito! May cheese! May cheesy flavor siya! Tsaka medyo salty siya, hindi siya Medyo matamis. salty! Ang sarap nito!